Metro Manila, Federal Duterte, Philippines, fearing for their lives in the wake of continued military operations. 20 members of the dreaded Abu Sayyaf group, ASG, laid their arms down on Thursday in Sumaisip, Basilan, according to the armed forces. In a statement, the Western Mindanao Command, WestMincom, said members of the Sumaisip-based ASG under Sub-Leader Kitatong Bonan, alias Tong, surrendered to the Army's 104th Brigade, under Colonel Thomas Donato Jr. and Mayor Gulam Boy Hadaman. This is the result of the relentless operation we are conducting where they suffered lots of casualties, said Donato said. We are very open for surrenderies. We want to end this war in peace and pave the way for development in Basilan. Related, Abu Sayyaf feeling the pressure, officials say. 8 high-powered firearms and 2 locally made shotguns were also surrendered by the bandits. Alias Tong and his group were responsible for several ambuscades and skirmishes against the government troops, particularly in Barangay Sukatan and Baywas of Sumaisip. The local authorities believed that there were still other members of the ASG who were willing to surrender. It's time to end this terrorist problem in our country. We want to make Basilan a peaceful place to live so that development will prosper. We are closely working with the AFP to decimate all these terrorist groups, Mayor Hadaman said. Last month, the military overran the bandit strongholds in Bagaindan, Tipo. Nagbubunga na ang all-out war ng pamahalaan laban sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Ayon sa Western Mindanao Command, nakapenetrate na ang puwersa ng militar sa mga lugar na pinagkukutaan ng ASG. Narito ang hatol na balita ni Dante Amento. Hinihintay na lamang ng Armed Forces of the Philippines ang tamang tiempo para sa matinding bakbakan na inaasahang magaganap sa pagitan ng mga militar at Abu Sayyaf Group sa Sulu. Ayon kay AFP WestMincom spokesperson Major Filimon Tan Jr., bagamat tila tahimik lang sa lugar ngayon, ay hindi nangangahulugan na walang ginagawa ang tropa ng militar. Inihayag ng AFP na unti-unti na nilang nakukuha ang mga lugar na dating pinagtataguan ng mga bandido. Hindi tayo napapalaban, ay ibig sabihin walang nangyayaring operation. We are just waiting for the right time, the right moment, no, para magkaroon ng decisive engagement. Dahil dito, nahihirapan na anya ang mga bandido sa pagtatago kaya pinakawalan na ng mga ito ang kanilang mga bihag. Malaking tulong din anya ang suporta na ibinigay ng mga residente at mga lokal na opisyal tulad ng mga binuong Barangay Peacekeeping Action Team sa opensiba kontra ASG. Gayon din ang mga dagdag na puwersang ipinadala sa Sulu upang mas mapalawak ang kanilang operasyon. Well, malaki ho ang nagigain natin na ground. Ine-emplace natin yung mga tropa natin. Nagkakaroon tayo ng strategic na mga pag-e-emplace ng sundalo natin sa mga areas kung saan alam natin na mas magiging maayos yung save ng kidnap victim. So, tinatayang aabot sa 16 na batalyon mula sa iba't ibang specialization tulad ng Scout Ranger, Special Forces ng Navy, Air Force at iba pang naatasang tugisin ang Abu Sayyaf alinsunod sa Seek and Destroy Order ng Pangulong Duterte. Ng Abu Sayyaf Group ang Indonesian kidnap victim na si Herman bin Manggak. Si Manggak ay dinukot ng mga armadong lalaki sa karagatan ng Sandakan, Sabah noong 3 ng Agosto. Hindi pa malinaw kung nagbayaran ng ransom kaya napalaya ang biktima. Sa ngayon ay sumasailalim na sa medical examination at debriefing ang biktima at nakatakdang dalhin sa Western Mindanao Command Headquarters ng Armed Forces of the Philippines. Kasado na sa Oktubre ang annual bilateral exercises ng Pilipinas at Amerika na layunin palakasin ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa pagpaplano at pagsasagawa ng bilateral maritime operations. Ito ang balita ni Brian De Paz. Tuloy pa rin ang military exercises ng Pilipinas at Amerika. Ito ay sa gitna ng kontrobersyal na mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Estados Unidos. Mula October 4 hanggang 12 ay nakatakda ang annual bilateral exercise ng Pilipinas at US o PHIBLEX 33.
Palalakasin ng bilateral exercises ang kakayahan ng tropa ng militar sa maritime operations. Sa headquarters ng Philippine Marine Corps sa Fort Bonifacio, Taguig, sisimulan ang PHIVLEX 33 opening ceremony sa October 4. Dito rin gagawin ang closing ceremony sa October 12. Sa October 7, magkakaroon ng amphibious landing exercise sa Naval Education Training Command sa San Antonio, Zambales. May combined live fire exercise ang Philippine Navy at US troops sa Crow Valley, Tarlac sa October 10. Magkakaroon naman ng turnover ceremony ng engineering project sa Santa Ana, Cagayan sa October 11. Ayon sa AFP, walang direktiba na ihinto ang joint military exercises ng bansa at US. Yung exercises, hindi yan maapektuhan sapagkat naka-schedule na yan. Wala namang sinabi na i-scrap yung isang schedule ng exercises. May mga pag-uusap na nagpapatuloy within our level regarding exercises. Yung iba kasi dyan, regular exercises na eh. Year in, year out ginagawa natin like balikatan, PHIVLEX, marami. Noong nakalipas na taon sa Crow Valley sa Tarlac isinagawa ang PHIVLEX ng Philippines at US Marines. Ayon naman sa Department of National Defense, hindi binabaliwala ng pamahalaan ng treaty at agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng US. Di ba may mga treaty tayo at agreement sa kanila, tuloy-tuloy pa rin yun. Wala pa rin pati yung ibang alliances natin sa Australia, sa Japan, tuloy pa rin lahat yan. Ayon sa DND, magtutungo si Secretary Delphine Lorenzana sa Estados Unidos ngayong buwan upang makipagpulong sa kanyang counterpart ukol sa security issues tulad ng territorial dispute at terrorism. Dito sa end of September, babiyahe nga siya sa Honolulu dun sa ASEAN Ministers Conference doon na ang host Defense Ministers Conference na ang host US. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Sumuko sa militar ang 20 miyembro ng teroristang grupong Abu Sayyaf. Na-recover naman mula sa mga ito ang 8 matataas na kalibre ng baril at 2 shotgun. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, AFP, resulta ito ng mas pinigting nilang operasyon laban sa naturang teroristang grupo. Yurisa Montes sa report. Magandang balita dahil bukod sa napapadalas na ang pagpapalaya ng mga teroristang grupo ng Abu Sayyaf, 20 miyembro naman ito ang sumuko kahapon sa militar kasunod ng mas pinag-igting na operasyon ng Armed Forces of the Philippines sa Mindanao. Ang 20 miyembro ng Abu Sayyaf ay miyembro ng Sumisip Group sa ilalim ni Abu Sayyaf Sub-Leader Katatong Balaman na nakabase sa Basilan. Sumuko ang nasabing mga miyembro sa 104th Brigade, 1st Infantry Division ng Philippine Army sa ilalim ni Brigade Commander Colonel Thomas Donato Jr. Na-recover din ang 8 high-power firearms at 2 locally made shotguns mula sa Abu Sayyaf. Samantala kahapon isang Indonesian kidnap victim naman na pinalaya ng Abu Sayyaf sa Sulu. Ang 30 taong gulang na foreign national ay kinilala bilang si Herman bin Manggak. Siya ang ika-6 na Indonesian kidnap victim na nakalaya mula sa kamay ng teroristang grupo mula ng manungkulan ang kanilang Commander-in-Chief at President Rodrigo Duterte. Agad naman itong dinala sa Camp Bautista Hospital para sa karampatang medical check-up at processing. Saka panay-panay na ang operate ng tropa natin, medyo pressured na rin sila. So we are happy with the recent development na maraming nare-release ng mga hostages. Sana wala na kung kidnapping. Matatandaan nito Miyerkules matapos ang 2 araw na kanyang pagkabihag ay napalaya rin agad ang 60 taong gulang na Chinese businesswoman na si Martina Yi. Umani naman ang papuri ang AFP sa kanilang Chief of Staff sa kanilang pinakamabilis na aksyon at pagpapalaya sa biktima. Sa ngayon, 7 na ang nakalaya mula sa Abu Sayyaf na kinabibilangan ng 4 na Indonesians, 1 Norwegian at 2 Pinoy. Samantala, nananatili naman sa 15 ang bihag ng Abu Sayyaf na kinabibilangan ng 1 Dutch, 5 Indonesian, 5 Malaysian at 4 na Pilipino. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Bantay kayo sa akin. Bantay kayo sa akin. Bantay kayo sa akin. Basta pagka magloko-loko, ayaw ko nang makita pa nakatindig isa. Wala akong gustong nakakita nakatindig sa inyo. Yan talaga ang totoo. Prangka nationwide yan.